Dahil sa banta ng ASF, hinigpitan ng ilang hog raisers at farm owners sa Batangas City ang biosecurity sa kanilang babuyan. Samantala, ang pinagmula ng ASF sa Batangas, iniimbestigahan na ayon sa Provincial Veterinary Office. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Malaking kalugihan raw para sa ilang mga magbababoy sa Batangas City sakaling maapektuhan din ang kanilang mga babuyan ng African Swine Fever. Nasa humigit kumulang 20 babuyan daw ang kasalukuyang nag-ooperate sa Barangay Sorosoro, Ibaba, Batangas City. Ayon sa mga opisyal ng barangay, mas hinigpitan nila ang biosecurity at pagkuha ng mga permit sa mga babuyan nang pumutok ang balita ng pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Lahat ng biosecurity, sinecheck po lahat po ng pumapasok na mga truck ay pinapadisinfectant po doon sa animal checkpoint, doon sa entry point po ng Sorosoro Ibaba. Bagamat wala pang ulat ng ASF sa Batangas City, may pangamba pa rin daw ang hog raiser na si Larry. Dobleng pasakit daw ito sakaling maapektuhan ang kanilang babuyan dahil nabawasan na rin ang kanyang mga alaga nang mas hinigpitan pa ng Batangas City LGU ang permit sa mga babuyan. Malaki pong epekto yon. Dahil po, isa po yun sa pagkukunan ng pagpapaaral ng anak po. Number 1 yun. Sa mga pagkain din po. Pagka sakali po makatubo, kung minsan po na may lugi din dahil sa mahal po ng biik, bago tapos ang pagkain, mahal din naman po. Hindi pa matiyak ng Batangas Provincial Veterinary Office kung saan nagmula at paano kumalat ang naturang ASF virus. Malaki raw ang posibilidad na mula ito sa mga sasakyan o mismong dala ng tao. Ongoing po ang ating investigation para po malaman natin kung saan po pa talaga nagmula itong pong virus na ito. Pero usually naman po, napakataas po kasi talaga ng chances kung meron po na maiipasok na infected po na mga baboy at saka po itong atin pong mga fomites, mga sasakyan, mga gamit na infected, kahit po ang mismong tao, pwede po din magdala ng virus. Nakatutulong daw ang isinasagawang heightened biosecurity ng mga babuyan sa barangay. Hindi rin basta-bastang nakakapasok at nakakalabas ang mga delivery trucks na may kargang alagang baboy dahil kailangan muna nilang magpakita ng acceptance certificate at barangay permit. Mahigpit din ang isinasagawang inspeksyon ng National Meat Inspection Service. Before namin yan i-receive, meron yung mga shipping permit, veterinary health certificate, at the same time, ASF-free certificate. From BAI, ibinababa din naman yan sa NMIS at sa LGU kung ano yung mga localities and provinces na affected niyan. Sinisigurado namin na walang makakapasok at walang makakatay from those affected areas. Wala pang datos na inilalabas ng Batangas Provincial Veterinary Office kung ilang kaso na ang naitala sa bawat barangay ng 4 na bayan at 1 lungsod na una nang kinumpirmang may positibong kaso ng ASF. Tinatagubilin ko rin po na itong mga areas na posibleng affected na rin, pakimonitor po ng inyong mga areas. I-report po agad sa tanggapan ng panlalawigang veterinaryo kung mayroong kaso na din sa inyo para po mapagtulong-tulungan natin na magawa ng solusyon itong problemang ito. Sa huling tala ng Batangas Provet, nananatili pa rin sa 4 na bayan at 1 lungsod ang nakapagtatala ng positibong kaso ng ASF sa lalawigan. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.